deck coming off because it's gonna have to go down. Yeah, you're gonna hit this one. Yeah. Shit. Okay. No, you can hit it, but slowly. You're gonna put down this one, Okay. or I don't know if you can lift that one. I'm gonna lift. I can't lift this up any higher. Oh, okay. But I was gonna lift it up, get the block out. Okay, yeah. Drop down. Yeah. Just slowly. Yeah. Okay. Welcome back dito sa channel. At the light, use the second from the left lane to turn left onto McGillivray Boulevard. Dito lang ako nag-pick up East. Signs for Manitoba 155 today. East. Then your destination will be on the right. Sa Winnipeg papuntang Swift Current, Your destination is on the Saskatchewan. right. In 1.5 kilometers, turn left. Arriving at
Shoutout ko muna. Hill San Sebastian. Anong company to? Anong company? Wheelers Versatile, no? Tarlac. Taga Tarlac ka. Ano ba yan doon? Ilocano? Tagalog. Tagalog. So, malamang siguro matagal ka na dito, no? Sabi, wala tarong sa'yo. Buti marunong ka pa mag-Tagalog. Ha? Okay. Nabasag kasi yung aking ladhan ng blue line. Alright. Kaya wala pa rin yung akong permit, kaya hindi pa ako makalis. Kaya sa mga nagtatanong, paano pag nasiraan kami dito sa biyahe? Within Winnipeg lang ha. Nandito ako sa Winnipeg ngayon. But merong mga service na pumupunta sa amin para i-fix yung aming trailer, yung aming truck. Tatawag ka lang. So dito sa Winnipeg meron silang 24-hour mobile emergency road service. Quality. Yes, sir. So kahit sa Amerika, padpad ka sa Amerika. Now nasiraan ka sa Amerika, ganun din. Pero pupunta sa yung service para i-fix yung truck mo, or kung kailangan i-towing siya. Lahat ng kailanganin mo, gulong hanggang sa mga parts, wala kang problema sa mga, para ikaw yung magpapalit. Wala kaming dalang jack. Sila yung mag-fix. Kompleto yan sila sa gamit lahat. Kaya pag driver dito, driver lang talaga. Mag-drive ka lang, secure mo lang yung load, permit, routing. So yun lang ang gagawin mo. Wala kang ibang gagawin na mag-fix. Pero kung yung mga minor naman na mga minor na mga problema, mga ilaw, gaya nung ginawa ko before, mga ganun. Kung kaya mo naman i-fix para hindi ka na ma-delay, i-fix mo na. Kung may mga gamit ka, mga airlines, kagaya doon sa ice road before. Dahil sa ice road walang walang signal sa ice road, walang mechanic doon na pupunta para sa iyo. So ikaw lang talaga yung gagawa ng iyong mga sira doon sa ice road, mga airlines, no? Ikaw lang. Pero pag nandito ka sa city at hindi mo kaya, yung Gladhan, iba yung style ng Gladhan niya. Kaya hindi ko kaya yung Gladhan dahil wala akong spare parts ng Gladhan. Iba yung style na nasira, na naputol. Siguro matagal nang hindi siya napapalitan, kaya tawag ito, pagtanggal ko na plus agad siya. So anyway, ito yung aking load, taas. Good. Ito niya 14.5 height. So walang problema sa lahat ng mga mga maintenance. Diba? Dito drive ka lang, biyahe, load, reload. So ganun lang trabaho mo dito. Hindi mo kailangan magdala ng jack. Unless kung ikaw ay owner operator, kung gusto mo magpalit. Yeah, I think so, pwede. Pero pag company driver, hayaan mo yung company mag-provide lahat. Hayaan mo yung company na maghanap ng mekaniko para i-fix yung problema ng yung truck. So ito yung style nung aking Gladhan, and which is wala ako nito. Huwag kang magtataka kung bakit tatagalan nila na minsan, babagalan nila minsan yung paggawa, dahil bayad sila ng oras. Pagpunta nila dito, bayad yan sila per kilometer. I don't know how much per kilometer, or bayad na sila per oras. Pagpunta pala dito, pagtawag mo pa lang sa road service, may bayad na yun. So huwag kang magtataka na kung bakit mabagal sila minsan, kasi per oras yan sila. Okay? Hindi per gawa, per oras yan sila.
Okay. Woo! See, kompleto siya, mga tools dyan. Tires, lube, plugs. Dito no. So okay na, nakabit na yung load. Everything is good. Thank you so much, sir. You are very welcome. What's your name? David, Marco. nice to meet you. Nice. Poland. Oh, yeah, I know. I'm from Poland. I worked before in Europe. Oh, where? Our base in Latvia. Oh, so Then we cross Poland all the way Yeah. to Germany. Nice. Yay, parang masikip to ah. Guys, ang sarap ng sinuglaw. Ito yung natira kong binili sa Gmails. Pinadala pala ng asawa ko. First time ko nakatikim nito nung isang araw. Dahil naririnig ko sa aking mga
kaibigan dito sa Winnipeg, sinuglaw. Ano ba yung sinuglaw? Kaya nung may time na nakadaan kami ng Gmails, sabi ko, bili nga tayo ng sinuglaw. Ano ba yung sinuglaw na yan? Holy smoke. Ang sarap pala. Kaya itong isang hapunan ngayon, okay na to para sa isang kainan. Sinuglaw. So habang kumakain ako, shoutout ko lang si Susan Miranda Orolfo, yung ganyang asawa ni si Marlo Orolfo. Birthday niya ngayong August 3. Belated happy birthday. At sobrang fan mo siya. Gustong-gusto niya ang attitude mo sa mga kapwa truck driver mo. More power sa'yo. Maraming salamat. And sagutin ko na rin si Constancio de la Piña 8436. Hello po, matagal na po akong viewer. Kakapasa ko lang ng class 1 at tawag po ako ng mga company dito sa Winnipeg, taga Winnipeg, na nagtatanggap ng bagong driver, no experience. Kaso halos na mga tinawagan ko kailangan meron. Kung meron po kayong alam na Canada run lang po and no experience, maraming salamat. Sasagutin ko muna to habang kumakain ako. Well, ito talaga ang problema. Okay? Pagkatapos nyong kumuha ng class 1 and yung experience, yung tawag dito, yung papasukan yung trabaho. Merong mga company dito sa Winnipeg na tumatanggap ng mga bagong class 1 driver like Bison Transport, yung tinatawag na finishing program. I-try nyo rin ang Pleasant Transport. I-try nyo rin ang New Hope Transport. Okay? Basta as long na open work permit kayo, try nyo lang. Hindi ko naman sinasabing nangangailangan sila, but try nyo lang kasi yun ang pagkakaalam kong merong mga new drivers. Kasi kailangan nilang kumuha ng new drivers. Kasi lahat naman tayo, we all came from nothing. Hindi man tayo pinanganak na truck driver na pagka anak natin ay pagkalabas natin sa mundo ay marunong na agad tayong mag-drive, di ba? So, yun, depende lang yun sa yung resume. Okay? Resume, tawagan mo, sabihin mo sa kanila, but i-try nyo ang Bison Transport kasi marami akong mga nakilala sa Winnipeg, sa ibang lugar na mga dito na rin natutong mag-drive ng truck pero nakapasok sila sa Bison Transport. So ang tawag nila doon ay driver finishing program, I think. Correct me if I'm correct. Driver finishing program. Try nyo rin ang New Hope Transport. Nandyan si Jean. Baka makatulong si Jean sa inyo. Yung Manibilang Pinoy. Shoutout ko ang Manibilang Pinoy. Yung kausap ko from tourist hanggang sa nakakuha siya ng kanyang class 1. At siyempre si Jean walang experience sa truck. Pagkuha niya ng truck, pagkuha niya ng class 1, nakapasok siya sa isa pang company bago ang New Hope. So try nyo rin, tawagan nyo, i-flex ko yung New Hope Transport dyan sa screen niyo. Okay? So Constancio de la Piña, Bison Transport, Pleasant Transport, or yung New Hope. Or i-type mo rin sa Google mo ang Manitoba Trucking Association. Sa buong Manitoba, nandun lahat ang listing ng mga trucking companies. Nandun yung mga contact number nila. Then tawagan mo sila and ask them na fresh graduate ka at kailangan mo ng work para matuto at magkaroon ka or mag-gain ka ng experience sa trucking industry. And si Marvin Navarro, Master, lisod ba mag-apply dyan sa company ko as driver? Doon na ba yung mga 6 to 10 wheelers na mga sasakyan? Walang 6 to 10 wheelers dito. Sa Q-Line, need nila ng 2 years at least sa deck. Okay? Sa deck side. So before, si Q-Line, meron siyang yung mga naalala ko, yung mga galing sa Wash Bay na mga Pilipino nag-work sa Q-Line sa Wash Bay. Then na-hired sila ng Q-Line, pinaaral sila ng Q-Line, pinakuha sila ng lisensya, and then na-hired sila sa Q-Line. Mismo kasi internal employees na sila eh. So na-hired na agad sila, pinadrive sila. Yung iba, hanggang ngayon, nandito pa rin. Yung iba nakakuha ng class 1 pero hindi sila nagda-drive na sa opisina or nasa sa yard. Yung iba, yard boys lang. Pero yung iba na mga
na hard ng Q-Lines, yung mga walang experience, tapos nag-gain ng experience after 2 years, tumigil sila, nag-city driving na lang sila sa Q-Line trucking. But si Q-Line, need niya ng at least 2 years experience sa flat deck. Dito ako napalipas ng gabi sa Balgoni Flying J kasi yung aking customer, bawal na ako mag-drive ng gabi. Ang customer hanggang Swift Current, bukas 2 hours and 45 minutes from here, unload ko na, then back to back. Pagka-unload doon, meron akong plan from Swift Current, drive ako ng 2 hours and half na naman papunta dito sa Regina, Brant Regina, and then drive ako hanggang sa Friday hanggang sa Red Deer, Alberta. But I don't know kung saan ako magwi-weekend. That would be on Saturday, unloading on Saturday. Pero kailangan nilang mag-plan agad sa akin nung Saturday para alam ko kung saan ako pupunta, kasi limited na lang yung time ko para sa US, kasi kailangan ko nang mag-rest bago mag-25, kasi nga fly na sa Pilipinas. Sarap ng sinuglaw. Sarap niya, pero hindi ako nakain ng sili, guys. Comment nyo nga kung saan sa Cebu. Kasi yung first stop namin ay Manila, then Manila, flight kami ng Cebu. Comment nyo nga sa akin yung mga taga Cebu kung saan merong masarap na sinuglaw dyan sa Cebu, at para madayo ko. Kasi gusto kong kumain ng sinuglaw. At saka yung pinakamasarap na Litsun Cebu, saan ko ba siya makikita? Mama ko taga Cebu, hindi ako taga Cebu. Mama ko taga Cebu, so hindi ko kabisado ang area ng Cebu. So saan makakabili ng sinuglaw na masarap? At saka yung tinatawag na Litsun Cebu, kasi yun ang pinakamasarap talaga. At saka ano yung mga magagandang sightseeing sa Cebu, dahil 2 days kami magstay doon, hindi ko alam kung saan kami pupunta. Hindi pa ako nakagawa ng aking itinerary. So sa mga taga Cebu, please let me know saan mayroong magandang tourist spot. Madalang ako kumain ng kanin. But kanina pagod ako. Kaya I need rice. Tama ang doon sa isang gabi. Kaya hapon. Tapos na. Sarap ng timpla, no? Meron kunting asim, mga sibuyas. Meron nga lang presyo. May kamahalan. Pero pag sa Pilipinas, let me know saan merong masarap na sinuglaw. At isasama ko siya sa itinerary ko sa mga aming pupuntahan. Dam. So guys, I'll see you tomorrow sa aking
continuous na biyahe ng papuntang Swift Current. Alright? Kasi papahinga muna ako, bababa ako sa labas. Kasi merong bridge dito sa Mosjo na mababa. So kailangan makakalihis ako ng bridge kasi the last month I think merong mga truck dito na sumabit na overheight. Maganda, ginawa nila ng style. Meron silang bypass dito, tatawid ka ulit sa tulay, then bababa ko ng service road, then magkukunik ka ulit dito sa Trans-Canada 1. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Marami ng tulay na sumasabit dyan sa Mosjo. 4.5 ang height. Turn left on North Service Road. Kaya pag overheight, exit dito. Arriving at coordinates on the right. Making sure na all clear. Turn left on Highway 2, then take the ramp on the right. Hindi na tayo dadaan dyan.
exits on the left. Guwapo. Fen. Guwapo. Three hours. Hi there. Hey, how's it going? Good, how are you? Good morning. Good. Yeah, I got a, what is that? Fury drill. Okay. So I just want to know where should I park so I can detach my trailer. Does it, your tail, it's a drop deck, right? Yes, sir. So you can just take your truck off? Yes, sir. Okay. Maybe you want to just go back 100 feet about. Just give Backward? Us, yeah, give us a little more room. Okay, and then drop my trailer. Yeah, you'll be good there. How heavy is this son of a bitch? Hey, How heavy is it? 30,000. 30,000? Yeah. Hey? You'll be a couple minutes yet? Yeah. Okay, he's just gonna pull this auger out into the road for this other truck and then he'll hook up with this thing and pull it off. Okay, yeah, so I'm good here to detach my trailer? Yeah, I should be. Okay. Yeah, I should be fine. Yeah, I'll wait. Should be. Okay, Yeah. it shouldn't be too long. Yeah, yeah. Yeah.
done, guys. Ang aga pa lang. Maagang pinagpawisan. So tapos na ako dito sa Swift Current. Meron akong reload. Gaya ng sinabi ko, meron akong reload sa Regina today. Papunta naman siya ng Red Deer, Alberta. So pick upin ko lang to. Then meron pa akong enough time na makakatakbo bukas ng umaga. Unload ko tong Red Deer. Inshallah. Inshallah. Daghang salamat. Pag-abing mo tanan, I will keep on trucking.